Good morning, Bayaw. Nako, good morning sa'yo, paring Jeff. Namiss kita. Oo nga, yung namiss tambalang J&J. Lagi ako mag-isa dun sa Now Showing. Pinabati ko yung mga taga-Dumaguete at saka mga taga-Siquijor. Mayong buntag sa inyong tanan. Okay, alam mo ba, Bayaw, nakapagtanong ka ba dyan na malaki daw ang tulong ng internet sa mga Pinoy? Pero ito rin daw ang nagiging dahilan ng mabilis sa pag-init. Bakit? Ating ulo. Bakit naman? Yan ang hindi natin malaman. Kung Hindi bakit. ganyan yan. At ang stress level raw naranasan dahil sa mabagal na internet connection dahil paraw ang stress sa pagsagot ng matinding math question. Narito ang report. Hassle siya. It's really irritating. Ay, nakakainis. Ay, talagang nakakainis. Ayoko ng mabagal ang internet. Nakakainis! Hindi love life, hindi pera, kundi ang mabagal na internet ang madalas nakakainit ng ulo ng ilan sa aming nakausap. Pero ika nga ng kasabihan, the more you hate, the more you love. Kaya habang lumalalim ang relasyon natin sa internet, mas nadidismaya tayo tuwing sumasama ang serbisyo nito. Sa pag-aaral ng kumpanyang Ericsson, napag-alaman na malaking stress trigger ang mabagal na internet service sa bansa. Nagsisimula raw ang stress sa unang 2-second delay sa video streaming. At kapag umabot na ng 6 seconds ang lag, halos kapantay na raw ng pagsagot sa matinding math question ang mararamdamang stress level. Dagdag pa riyan ang perwisyo pag nag-play na ang video at na-pause. Interesting thing we found is that on a scale of stress level, I mean, the heart rate can increase 38%, even with a moderate delay of loading a video on a network. That's a significant increase. Stress levels can increase significantly, and actually the stress levels we saw were equivalent to watching a scary horror movie scene, the scariest horror movie scene alone in a dark apartment. That is the kind of levels of stress that people can get. Paliwanag ng isang ICT expert, mas marami na rin ang posibleng ma-stress dahil marami na rin nakasalalay sa internet. Certainly, more people are using the internet. Secondly, the other effect is due to the fact that internet is being used for more things. There are now more resources on the internet that make people more demanding of the service they require. Ang tanong ngayon, patuloy nga ba magiging love-hate ang relationship ng mga Pinoy sa internet? Forever na ba tayong magiging kulelat pagdating sa pabilisan ng internet? Sana hindi. Umaaksyon. Jen Calimon, News 5.